Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for May 1 to 15, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. And also, pa-follow like na rin sa ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. Okay, Virgo. Tingnan natin anong energies ang parating sa inyo. So, let's see for Virgo. 12th house, Capricorn, Neptune, oh my God. So, maaring you will do mga practical approach or actions, no? Aaksyonan nyo na yung inyong mga pinapangarap at mga plano sa buhay. Na maaring lagi nyo lang iniisip, pero nag-aalinlangan kayo, or ino-overthink nyo yung sitwasyon. Kaya hindi rin kayo nakakapag-take ng action, hindi nyo nasisimulan. Ang energy kasi ng Capricorn is structure, discipline, and perseverance, no? This is in your 12th house. 12th house is yung inyong mga creative ideas rin. Imagination, na can be your plano nyo for the next few months. Yung iba may plans to travel kasi 12th house can also be related sa other places na you've never been before. Yung iba naman, Neptune kasi is a very delusional energy. So, marami kang plano sa isip mo. Maraming tumatakbo na senaryo sa buhay mo, sa isip mo, na you've been wanting to make it happen. So, ngayong first half ng May, unti-unti sisimulan mo na yan. You have a lion leadership. So, maaring merong leadership role for you. Ngayong first half ng May, pwedeng may promotion or merong malaking responsibility na ibibigay sa'yo. Let's say sa trabaho, sa business, sa career mo, na pwedeng maging kumbaga pumabor sa'yo yan. It may work to your advantage dahil may skills ka na. Kasi 'di ba pwede kang maging OIC tapos eventually ikaw na yung magiging manager or leader. You also have Rabbit, which is about challenge. Uy. So I think challenge ka sa sarili mo kung ano pang pwedeng i-improve mo eh. Na you can always do better. So, maaring ngayon, meron kang goal na gusto mong ma-achieve, tapos binibigyan mo ng time frame ang sarili mo na dapat by this time, magawa mo na siya. So, pwedeng sisimulan mo siya ngayong first half ng May. You also have Ego, which is your guide. So, I think, merong ring consultation sa mga mentors. Pwedeng meron kang mentor na you are consulting with, either kinakausap mo directly or merong siyang libro or vlogs or videos, books na binabasa or pinapanood mo na nakukuhanan mo ng advice to help you with your journey, with your goals. You have the 9 of Wands, the 4 of Cups, the Star, 9 of Cups, and the Devil. Nako. So, Virgo, merong distraction sa inyo. So, kumbaga, parang nadidistract ka sa mga gusto mong gawin. Let's say, for example, sa araw na to, ang goal mo ay may maayos na issue or problema sa bahay. Kaya lang,
napa-cellphone ka at nawala na sa isip mo yun. So, stay away from those distractions kasi yan yung magpapatagal sa'yo para ma-achieve mo yung goals mo. 'Di ba? Na whereas kung focus ka talaga sa gusto mong gawin, tatanggalin mo yung distractions na yan. Na, kumbaga nakakagulo sa iyong gawain. Meron din ditong temptation. So, this can be, yung temptation sa iba't ibang areas of life. Pwedeng sa pera, sa trabaho, sa relationship na kailangan mong iwasan. Nine of Wands is your strength. Ito yung lakas mo para ipagpatuloy at ipaglaban kung ano yung gusto mo para sa sarili mo. With the Four of Cups kasi, yung iba sa inyo, hindi pa kayo ganun kakontento sa kung ano yung meron kayo ngayon. Ang importante dito is, alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Yun yung tinatawag nilang attitude of gratitude, na if there are times na parang feeling mo you are not doing well or walang improvement sa buhay mo, isipin mo na lang na marami ka na ring na-achieve in the past na meron ka ngayon, no? Meron kang na-achieve mo na ngayon na hinihiling mo lang siya or wini-wish mo lang siya in the past. So that is something that you can look forward to. Meron ditong wish fulfillment. So, maaring meron kang big wish, malaking wish na matutupad ngayong first half ng May. This can also be healing from your past, healing from a relationship, or healing from an issue within the family or a certain friendship. News of a birth or new business opportunity. So, yung iba sa inyo, maaring may sisimulan kayong business opportunity. Wow. So, focus kayo sa inyong kayamanan. Money, sources of income. Maaring nagmumultiply ang inyong sources of income ngayon. Pay attention to your health, Virgo. Ayan, no? Maaring meron kang kailangang ayusin, asikasuhin sa kalusugan mo. If meron ka nararamdaman sa katawan mo na kailangan mo na ipacheck mo na. Iwasan mo yung nagsiself-diagnose ka at nire-research mo lang kung ano yung sintomas na yon, kasi iba pa rin talaga pag na-check ka ng professionals, no? Medical professionals. New home, new attitude. Oh, wow, ang ganda nito. New home, maaring merong paglipat ng bagong bahay or bibili kayo ng bagong bahay, bagong property. This can also be new home for your business or sa trabaho ninyo. May bagong place na pupuntahan ka. Wow, I love this. Good fortune, Virgo. Merong good fortune na darating sa inyo. Ito ay, pwede tong unexpected. This can be the things that you've been manifesting na if magte-take action ka, then definitely mag-a-align yung gusto mo sa present moment. Ano tong opportunity na to? First house, which is about yourself. So, maaaring ikaw mismo yung magsa-start ng negosyo. Uy, maganda ang career path, trabaho mo. Nag-grow yung wealth mo. Sources of income. Pay attention to your health talaga, Virgo. Kung meron kayo talagang kailangang aksyonan sa kalusugan nyo, gawin nyo na before it's too late. New home, new attitude. Second house, this is about properties. So, pwedeng meron kayong bibilihing properties, bagong bahay, bagong lupa. Yan. Or gamit sa bahay. Good fortune. Ninth house. So, if kayo ay nakatira sa ibang bansa, maraming mga blessings na darating sa inyo, especially in your finances. So, some of you naman, if you've been wanting na makapag-work sa ibang bansa or makapagtrabaho ng makapag-aral para mag-heighten yung education nyo. Halimbawa, magte-take up kayo ng master's degree, doctor's degree. Ayan, so that's something na you can look forward to ngayong first half ng May. What has no bearing on what will be. Okay. Kung ano daw yung walang bearing.
yun yung walang bearing sa buhay mo, yun yung hindi mo na ipopursue. What does your ideal life look and feel like? So, I think ngayon, mas magiging malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo for yourself, for your family, yung future mo, talagang uh, pinaplano mo na. Okay? So, you are going to align yourself doon sa mga goals mo. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.